Alam nyo, ang kwentong ito ay higit pa sa isang lesson sa history class. Ito kasi yung kwento ng isang bayani na isinilang sa gitna ng kahirapan. Pero yung pangalan niya, naging simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan. Kaya halika, samahan nyo akong alamin ang kwento ni Andres Bonifacio, ang ating supremo. Naisip niya na ba yan? Paano nga ba nagsisimula ang isang revolusyon? Kadalasan, hindi yan nagsisimula sa malalaking labanan o sa mga politikong nagdedebate. Nagsisimula yan sa puso ng isang tao. Isang tao na nagsabing sobra na, tama na, panahon na para lumaban. At sa kwento ng Pilipinas, well, ang taong yon ay si Andres Bonifacio. Okay, so para talaga natin siya makilala, kailangan nating mag-time travel. Balik tayo sa panahon kung saan ang Pilipinas ay hawak pa ng Espanya. Dito sa magulong panahong ito, dito nagsimula ang lahat para sa taong tatawagin nating Supremo. Ipinanganak siya sa Tondo. Pag narinig mo pa lang yung lugar, alam mo na, di ba? Isang lugar na noon pa man kilala na sa mga taong hindi basta-basta sumusuko. At importante to, hindi siya galing sa isang pamilyang mayaman. Bata pa lang, mulat na ang mga mata niya sa hirap ng buhay at higit sa lahat sa kawalan ng hustisya sa ilalim ng mga Kastila. Dito, nagiging interesante ang kwento. Yung mga pagsubok sa buhay niya, imbes na maging hadlang, naging kasulina pa yan para lalong mag-alab yung pagnanais niya para sa pagbabago. Dito natin makikita kung paano hinubog ng tadhana ang isang ordinaryong bata para maging isang pambihirang leader. 14 na taong gulang. Sa edad na yan, isang malaking trahedya ang biglang dumating sa buhay niya. Isang pagsubok na bigla ang maglalagay sa mga balikat niya ng isang napakabigat na responsibilidad. Pumanaw ang parehong magulang niya. Imagine, bilang panganay, napilitan siyang huminto sa pag-aaral para lang buhayin ang mga kapatid niya. Dito pa lang, sa murang edad, kitang-kita mo na yung klase ng pagkatao niya, yung pagmamahal sa pamilya at yung pagiging responsable. Ngayon, eto yung talagang kahanga-hanga sa kanya. Kahit na tumigil siya sa formal na pag-aaral, hindi siya tumigil matuto. Grabe ang uhaw niya sa kaalaman. Nagbasa siya ng nagbasa. Mga libro tungkol sa French Revolution, tungkol sa buhay ng mga presidente ng Amerika, tungkol sa batas. Doon niya nakuha yung mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Para sa kanya, ang karunungan ay isang sandata. At dumating na nga yung punto na lahat ng kaalamang to, lahat ng galit at pagnanasa para sa pagbabago, hindi na niya kayang sariliin. Parang kumukulo na sa dibdib niya. At mula sa apoy na yon, isinilang ang isang kilosan na babago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas magpakailanman. Itinatag niya, kasama ng iba pang mga makabayan, ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayon, ang KKK. At linawin natin, hindi lang to basta isang grupo. Isa itong kapatiran, isang pamilya na may iisang sagradong layunin, ang ganap na kalayaan ng Pilipinas, kahit na ang kapalit pa nito ay ang sarili nilang buhay. Tingnan nyo, napakalinaw ng plano nila. Hindi lang to puro laban. Una, pampolitika. Siyempre, palayain ang Pilipinas sa Espanya. Pangalawa, pansibiko. Turuan ang mga Pilipino ng mabuting asal. At pangatlo, moral. Labanan ang bulag na pananampalataya. So hindi lang to basta himagsikan, ito ay pagtatatag ng isang bagong bansa, isang bagong lipunan. At itong sinabi niya, ito ang pinakapuso ng lahat. Para kay Bonifacio, hindi nasusukat ang pagiging makabayan sa mga magagandang salita. Nasa gawayan, nasa araw-araw na pagkilos na may malasakit sa kapwa at sa bayan. Ang simple pero ang lalim, di ba? Pero tulad ng maraming kwento ng mga bayani, laging may madilim na parte. At habang lumalakas ang revolusyon, lumitaw din ng isang malaking problema. At ang nakakalungkot, hindi to galing sa mga Kastila, galing to sa loob mismo ng kanilang hanay. So, nangyari to, nahati ang katipunan sa Cavite sa dalawang paksyon. Ang magdiwang na loyal pa rin kay Bonifacio bilang supremo at ang magdalo na karamihan ay mga mayayamang miyembro na gusto nang magtayo ng bagong gobyerno. At itong alitan na to, ito yung naging simula ng katapusan. Sa Tejeros Convention, yung dapat sanang magbubuklod sa kanila na uwi sa matinding insulto sa pagkatao ni Bonifacio. Dahil dito, ideklara niyang walang bisa ang eleksyon. Pero huli na, siya ay inaresto,
nilitis sa ilalim ng gawa-gawang paratang na pagtataksil at hinatulan ng kamatayan. Ang sakit isipin, di ba? Yung taong nagsimula ng revolusyon, siya rin ang pinatay nito. Grabe yung trahedya sa buhay niya, pero yung kwento niya hindi natapos doon kasi kahit na pumanaw siya, yung diwa niya, yung sinimulan niya, hinding-hindi namatay. Ang pamana niya ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong nangangarap at lumalaban para sa isang tunay na malayang bayan. Kinikilala siya ngayon bilang ama ng himagsikang Pilipino, ang dakilang plebeyo, isang patunay ng kabayanihan ay wala sa dugo o yaman. At alam niyo ba, para sa ilang mga historiador, siya dapat ang kinikilalang unang Pangulo ng Pilipinas dahil siya ang namuno sa kauna-unang pambansang gobyerno natin. Sa huli, ang buhay ni Andres Bonifacio ay isang malinaw na paalala sa ating lahat. Hindi mo kailangang maging mayaman, hindi mo kailangang maging edukado sa mamahaling eskwelahan para maging bayani. Ang kailangan mo lang ay isang pusong nagmamahal ng tapat sa bayan at ang tapang na manindigan para sa tama kahit anong mangyari. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin, hindi na natin kailangan pang humawak ng itak o baril para maging bayani. So, paano natin maipapakita ang pagiging makabayan sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga pamilya, sa trabaho, sa komunidad? Well, ang sagot dyan, nasa sa ating lahat.